What's up mga kapatid, nagbabalik ang inyong lingkod at meron tayong bagong i-review ngayon pero hindi ito about sa gitara. Ito yung bagong trending na isa rin sa mga bagay na kinagagiliwan ng mga gitarista ngayon at ito ay ang Tank G. Yan. At syempre, meron na rin ang fermata niya. Kaya ano pang inaantay natin? Bibigyan ko kayo ng maliit na review at kung paano nag-function ang multi-effects na to, okay? So, tara na! Guys, nagabalik na ulit tayo at ito na nga yung M5 Tank G version 2. Yan. So, out of the box, meron siyang kasamang charger na Type-C. Yan, Type-C na. And then yung kanyang 3.5mm na pang-recording. Yan, medyo blurred lang siya sa camera. Yan. So, ito. Bale, ito yung Tank G. At ito meron siyang yan, yung in niya. And then yung out. Ito yung on-off niya. Toggle switch siya. On and off. And charger na slash. Pwede rin siya sa laptop para kung gusto nyo mag-edit ng effects. And ito naman yung sa headphone. Pwede rin siyang gawing speaker para sa out. And then ito naman, pag mag-record kayo directly sa inyong phone, yung 3.5 kanina, ito. Yan yung may mga tatlong band lang na ganito guys ang pwede. Kasi may dalawa lang, hindi yun for recording. Okay, so yan, ang Tank G. Yan. So ito na. Yan, i-on mo lang siya dito. Yan. And then, yan, may logo tayong vape dyan. Yan, may siyam na patch na naka-store dito guys. Bale, yan, number 9 siya. Lagyan ko sa number 9. And then, ito yung mga foot switch niya. Nilagyan ko lang na topper para hindi agad masira yung inaapakan niya. Yan, ito. Meron siyang master volume, IR cab, reverb, and then delay, and then yung mode speed niya, mode effects, volume. At ito yung sa amp niya. And may noise gate rin siya. Okay, so yan. So tignan naman natin kung paano siya nagpa-function, okay? So, yan, una-una, pag gusto mong bumaba, kasi diba kakarinig ko sa multi-effects, plus minus. So ito, ang plus minus na ito, kumari, gusto mong bumaba ng number 8, isabay mo lang siya ng pindot itong dalawa. Yan. 8 na siya. Tapos apa ka lang ulit tayo sa beses kahit saan dyan, isa lang para doon sa makuha mo yung preset na gusto mong effects, okay? Yung yan, para mag-stop siya at nasa number 8 na siya. Kung gusto mo naman siya itaas, panibagong presets na naman, sabay mo lang itong ulit dalawa na pindutin para mag-plus. Ayan. So then, pindutin mo lang ulit kahit isa para mag-stop yung blinking ng number, ibig sabihin nandun ka na sa mismong bank. Ayan. So yun na siya guys. Plus minus hanggang makarating ka sa 1 o 2, 3 kung saan ka naglagay ng mga effects na gusto mo. And then kung gusto mo na mag-tuning o mag-tono ng gitara mo, isabay mo lang i-hold tong dalawa na sa gitna, itong number 2 and 3. Sabay mo lang sila ng mga 3 to 4 seconds. Okay, gawin natin. Yan, ibig sabihin na sa tuning na yan, ito na yung mag-guide mo para makapag-tono ka ng gitara mo. Okay, yan na yun guys. Tapos ipindutin mo lang ulit siya ng 2 beses para bumalik ulit sa, ibig sabihin ng P, yun yung presets na mga nakaload dito sa mga bank. Okay, so yun. Tapos ito naman yung sa pag gusto mo mag-edit gamit itong M5 Tank G mo directly dito sa M5, pindutin mo lang ito ng 2, tapos 2 sa letter L. Yan, ibig sabihin yan, yung mga nagbi-blick na yan, yan yung mga, ito sa reverb, ito sa delay, ito sa mod, at ito naman sa amp. Okay, so pag gusto mo mag-create ng sounds na gagamit itong mga to, off mo lang muna yung bawat isa dito. Yan, off mo lang sila. Yan, tapos noise gate, ito yung master volume, IR cab, pipili ka lang kung anong IR cab gusto mo, parang hanggang 8 yata ito, or ito. Yan, dito. And then, pag gusto mo siyang gamitin ulit, yung reverb, on mo lang to, pwede mo siyang i-tweak itong mga to. Based doon sa color niya, violet, ito rin yung mga i-tweak mo lang. Ito rin gagana. And then, delay, ganun din. Sa mod, and then sa amplifier. At pag once na okay na lahat,
Isisave mo lang siya sa isang bank kung saan number ng foot switch mo siya gusto kong ilagay. Kuwari, sa number 2. I-hold ko lang siya ng 3 to 4 seconds. Tapos mag-blink yan siya guys, ng white. Yan. Sabihin, save na yon. Nandito na yung preset sa sinave mo. At kung gusto mo siyang gamitin na, pindutin mo lang ulit ito na sabay yung 2 and 3 na foot switch. Then, babalik siya sa P or presets. At yun na, hindi na siya pwedeng galawin. Kahit galawin mo tong mga ito guys, hindi na siya magagalaw. Okay? So, yun yung basic information about dito sa TankChi. Kung paano siya nagko-function or kung paano ka mag-edit. At kung paano ka tatalon doon sa presets na ginawa mo from 1, 2, 3 hanggang 9. And then, doon ka na maglalaro ng mga effects na gusto mo. So, sa effects na to guys, marami ka na magagamit. Pwede mo nang gamit, meron na ditong ambient at meron ng delay, meron na ring pacer, meron na ring flanger. So, lahat ng mga effects na kinagawa ng mga even distortion nandito na syempre. So, lahat nandito na, no? So, para sa akin napakasulit nito guys. 3.5 dito sa TankChi and 3.5 na directly sa cellphone mo. Kung may 3.5 siya na for headphone, no? So, automatically pag once na nag-video ka, automatically hindi mo na kailangan ng kahit ano, yun na magkakaroon na siya ng sound. And may features din itong TankChi na pwede ka mag-sync in a Bluetooth for backing tracks. Okay, so yun guys, kung wala ka pang palakasang gamit para sa recording, masasuggest ko ito sa iyo, TankChi. Napakasulit na ito guys. Kaya tara, try na natin. Guys, ang ating quick review ang kung paano gamitin ang TankChi. So kung gusto niyo bumili kayo sa Firmata at pumunta kayo sa Facebook page nila. Nagkakahalaga lamang ito ng 3,000, pero pag kayo ay nag-chat sa kanila, may discount pa silang bibigay sa inyo. Kaya hanggang dito na lang, hanggang sa susunod muli. Bye bye! Ito naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang TankChi o paano mag-edit using your ating smartphone. So yan, unang-una kailangan meron kayo na ito yung MEFCS yan. Kailangan meron kayo yan ito-download. Tuturo ko rin sa inyo kung paano i-download yan. Unang-una buksan nyo muna ang inyong Google. Then search nyo lang yung QWave. Yan, kahit yung QWave lang, ito lang na yung app. Tapos click nyo tong MWave
itong qwave.com yung pangalawa, yan. And then go to download. Then once yun na-click na yung MFCS, yan, click nyo yung iOS download or Android download, automatically magkakaroon kayo niyan sa inyong cellphone. Okay, APK yan siya guys, yan. Tapos yun, kakaroon kayo niyan, click nyo lang yan. Pero bago ang lahat ng yan, ako binuksan ko agad, di ko alam bakit, pero dapat ang unang bubuksan nyo muna is ang inyong Bluetooth, yan, para makakonect yung tangke nyo at ang inyong Bluetooth ang smartphone nyo. Yan, pag once yan, automatically mapupunta kayo dyan, may lalabas yan. Yan, ako kasi connected na kaya no need na, pero yan, kailangan nyo mga i-pair nyo muna. Yan, dyan nyo makikita yung IR, reverb, delay, tapos yung mod, tapos amp, and then noise gate. Kung need nyo ng noise gate, pwede rin yan. Tapos meron din dyan guys mga nakalagay yung yan on how easily to go to or jump dun sa mga foot switch na nakalagay. Para sa akin mas accurate ito kasi pipindutin mo lang, mas madali siya kaysa dun magpa plus minus ka sa mismong MV. Dito hindi na eh, i-click mo lang siya, mapupunta ka na doon sa mismong number ng presets na nilagyan mo ng effects na gusto mo. So yan, para sa akin mas okay ito pagka gagamitin mo siya, para sa akin lang. Pero pagka nandoon naman na sa apat na foot switch, no need na. So yun guys, tas meron din pala dito yung save, kung gusto nyo i-save yung effects nyo, tapos swap doon sa yung swap, katulad nito, dali papakita ko sa inyo paano yung swap. Ayan, swap preset. Tapos pupunta, mamili lang kayo kung saan nyo gusto ilagay. So ayan, yun lang yung gusto kong i-share ngayon. So small tip about sa smartphone using yung MFCS para makakapag-edit kayo ng effects. So yun lang, hanggang dito lang. Bye bye!